Magandang araw po sa inyo mga amigo. Ayan po, ngayon po ay nag-aabang po tayo ng balita dito sa 1PH at ipipicture po tayo ngayon. So kanina in-interview po ako at sabi ngayon ding araw na to ay ipapakita po yung interview sa atin. So punta po kayo sa may Facebook at search po dyan 1PH para po makita nyo yung interview. So andito po sila Kuya Jose, Kuya Belgium at dito na sila Chamamit, kumakain pa lang. So antayin po natin yung interview na ginawa sa akin kaninang umaga. Magandang araw po sa inyo mga amigo. Ayan po, ngayon po ay nag-aabang po tayo ng balita dito sa 1PH at ipipicture po tayo ngayon. So kanina in-interview po ako at sabi ngayon ding araw na to ay ipapakita po yung interview sa atin. So punta po kayo sa may Facebook at search po dyan 1PH para po makita nyo yung interview. So andito po sila Kuya Jose, Kuya Belgium at dito na sila Chamamit, kumakain pa lang. So antayin po natin yung interview na ginawa sa akin kaninang umaga. So ayun pa mga amigo, nag-aantay po tayo ng balita. Wala pa eh. So habang nag-aantay po sila, nagkukwentuhan po muna. So medyo naiinip na po kami. Kasi ang dami ng conflicting nandun siya sa ibang bansa siya. So wala pa po mga amigo kay Alice Gupa. Guo. Wala pa. Sabi nyo nga po, mga yesterday. So ayan po, nag-aantay lang po tayo. Higit 4 na punggawa ang naka-quarantine ngayon sa iba't ibang Wala pa. Mag-aantay pa. expose sa pasyenteng may mpox. Para sa detalye, Antay pa tayo. si Mobile Journal. Wala pa. Antay pa tayo. Ngayon, no, yung Ano kaya itong Mpox na to, no? Mahigit sa 40 naka-quarantine daw dahil sa Mpox. Saan to, sa Africa? Africa, Chamame. sa isang derma clinic at doon sa clinical assessment nila ay nakita nagkaroon na ng collection ng specimen. Pagdating naman ng August 18, lumabas na. Saan ba sakit to? Sa balat? Ano nangyayari? At doon na Parang bulutong. Ha? Fever. Tiyan na fiebre. Meron daw fever. Oh. Parang bulutong. August 20 ay tuloy-tuloy na contact tracing sa ngayon. Meron sa Pilipinas ito? Oh. Bang possible, posibleng suspected cases? Mayroon na bang pinapakitang close contact sila pero may mga senyales, simptomas na bang lumalabas dito dun sa 41 na naka-home quarantine? So Cheryl, sa 41 na naka-home quarantine, no, yung isa lang talaga 40 rin quarantine, oh. Confirm na Mpox patient natin. Pero aside from that, closely minomonitor naman Africa, Chamame. Yung Ang tagal na, ma'am. Inip na kami. Antay kami rin eh. Tulog na yung mga kasama ko. Tapos ipapalabas to, 1 minute lang. 1 minute. Kaya walas to. Ang tagal naman yan, 1 Balita Pilipinas. Tulog si Chuchen, ayun. So ano ba antay natin? At Chamame, no, esto como asonga. ¿Tú sabes asonga? ¿Qué es esto? Radio, sí, como radio. Eso también. O, radio televisión. Ayan. Para ako sa asonga to, yung radio sa kanya, tsaka yung sa TV. So magantay po tayo mga amigo, ang tagal-tagal po. Sabi kasi 12:30 daw papalabas. Umaga, alauna na, wala pa. Hindi kaya ano yun, fake news. Hindi naman siguro. Yung interview kasi ko, interview ako mga alas 9. At tapos mga alas 10. Ang tagal din. Tagal din na interview. Kung ano ni Martin, about po sa ginawa natin sa kila Chamame. At saka kung ano yung mga ginawa natin sa Equatorial Guinea. So panoorin po natin. Tayo mag-antay-antay lang. Usap-usapan na ang ginawang pagtulong ng isang dating OFW sa Equatorial Guinea sa Africa. Sa kanya kasing pag-uwi rito sa Pilipinas, isinama niya ang 4 na batang African para dito pag-aralin ng libre.
Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Amy Atienza. Education is a right, not a privilege, ika nga nila. At isang Pinoy ang nagpatunay na lahat ng kabataan kahit saan mang sulok ng mundo deserve makapag-aral. Siya ang vlogger na si Roel Francisco, mas kilala bilang The Pinoy in Equatorial Guinea. Mula nang nagtrabaho siya bilang OFW sa Africa, marami na siyang proyekto para sa kabataan. Mula sa feeding programs, libreng pa-birthday party, at nakapagpatayo pa ng bahay para sa isang residente. Nagluluto na tayo ng mga pagkain Pilipino. Bukod sa pagkain Pilipino, na ipinapakain natin tuwing hapon doon, ituturo pa natin yung mga recipe natin. Ngayon, for good na siyang uuwi sa Pinas, kaya isang offer naman ang ginawa niya sa isang kaibigang African. That time, sabi ko, kung gusto mong sumama sa akin, isama mo yung ibang anak mo para makapag-aral. So, alam ko, malaking responsibilidad para sa pamilya na yun. Lalo-lalo na yung magpa-aral ka na mula elementary hanggang college, hindi ganun kadali. Hindi naging madali ang buong proseso para kay Roel. Paano ba naman kasi? Inabot na sila ng 1 taon, maayos lang ang mga passport ng mga bata. At 3 months ago nga, nakarating na sila dito sa Pilipinas. At ang maganda po doon ay unti-unti nakapag-a-adjust po sila sa kultura natin, sa ugali at sa lahat ng bagay. Mula sa pagpapaaral hanggang sa pang-araw-araw na gastos, sasagutin lahat yan ni Roel. Ang kondisyon niya, mag-aral lang sila ng mabuti sa private school na inenrolan nila sa Nueva Ecija. Walang limitasyon ang pagtulong sa kapwa at tulad nga ni Roel, sana'y hindi hadlang ang kahit anong nasyonalidad para gumawa ng mabuti. Mobile Journal, Amy Atienza po, hatid ang mukha ng balita.